Ayan, dear buyer, kapag bibili kayo sa seller, huwag nyo nang tawaran. Maliit lang ang kita ng mga yan. Sabay mo pa yung mga pagod nila. Diba? Huwag naman mag-i-inquire, bibili, tapos bigla-bigla mambablock. Bigla-bigla wala palang pera. Bigla-bigla nakabili na pala yung asawa. Hindi naman asawa ninyo ang bumibili sa amin, hindi naman sila ang kausap namin. Tapos bigla-bigla papakita nyo pa pala sa asawa nyo, then ang ending bogus buyer ka pala. Dapat bilang mga buyer maunawaan ninyo na kapag nagpapaasa kayo, o bago kayo magpaasa, isipin nyo muna yung hirap nila sa pagbebenta. Pag nag-order ka, irapak pa yan, diba? Hindi na niya yan ibibigay sa iba kasi nagsabi ka, tapos inaasahan nila yung magiging bayad mo, no? Na gagamitin din nila, diba? Baka mamaya, diba, ipambabayad din pala nila yan sa nairaman nila ng puhunan, pambabayad nila sa utang nila. Yung pera dapat na ibabayad mo, baka mamaya ibibili pala nila yan ng gatas, diaper ng anak, pangkain nila, diba? Tapos etc. Tapos yung ibang buyer patatagalin pa, diba? Pahabain pa ng ilang araw. Isipin ninyo kung gaano karaming dahilan ang tinanggap ng seller sa inyo. Keso may patay kayo, keso may nadisgrasya, keso may nilalagnat, keso may lakad, keso uwi ng probinsya. Isipin na lang ninyo kung lahat yan tinanggap ng seller ninyo. Napakaswerte nyo, mga pa na pasensya nya, diba? Hindi lahat ganyan. Yung iba ipopost na yung mukha ninyo, iba balandra na, makikita na nationwide. Kulang na lang pati sa ibang bansa i-share yung mukha nyo, diba? Tapos ngayon pag nadala yung seller, diba, hihingi na ng down for reserve or magpe-payment first na. Tapos sasabihin nyo ngayon scammer na yan kasi bayad agad, diba? Natutulong naman sila dahil sa inyong mga bogus buyer, diba? Saka about doon sa COD, hindi lahat kaya yan. Yung iba limited lang yung stock nila, kukunti na lang ipapal COD pa, diba? Hindi lahat kaya yan. Buti kung napakaraming stock, sige COD, tapos patatanggalin nyo ng ilang araw, diba? Bobogosin nyo lang pala. Siyempre pag yan pinabi ninyo kukunin ninyo, tapos limited lang ang stock nya, hindi niya ibibigay sa iba. So halimbawa ito yan, extension, isang piraso, pag sinabi mo ni-reserve yan, ni-reserve ko yan, kahit marami na nagtanong yan, hindi ko ibibigay sa iba kasi nagsabi ka, diba? So mahirap, diba? Tapos paano kung yung iba, diba, wala pang pangpuhunan, wala pang pang-abono, diba? O kaya yung in-order mo inabonuhan muna nila, diba? Tapos yung ipinangabono pala nila sa iyo, pambabayad pala nila ng renta, pambabayad pala sa tubig, sa kuryente, pero inuna muna yun sa iyo kasi nga customer ka, ibinigay muna nila sa iyo, diba? Tapos ang ending bobogusin mo lang pala, diba? Kasi hindi mabebenta, may stock, pati yung pambabayad sana nila hindi na nila nagamit, diba? Sana naiintindihan nyo. Tapos paano, pinakamalala, umutang ng pera sa iba para lang mabigay yung order ninyo, diba? Tapos nagsabi siya kasi maayos kang kausap, tao kang kausap, so sinabihan niya yung inutangan niya na babalik ko rin agad pagkatapos pagkabayad ng customer ko, kasi yung customer ko
sinasabi, ganito, ganyan, ganyan, kukunin. Tapos hindi pala, di ba? Kawawa naman yung tao. Huwag ganun, no? Pag tao kang kausap, dapat tao ka. Hindi ka alien, no? Ganun na lang, no? Kapag walang pambili, huwag na lang bumili. Huwag kang papansin, no? Focus na lang tayo sa buhay natin kung paano pa tayo masuunlad. Di ba? Happy lang dapat, maiksi lang ang buhay. No? Enjoy na lang natin yung buhay natin. No? Happy lang dapat, no? Happy lang.